So guys, pag-usapan natin itong mainit na topic ngayon tungkol sa 4-piece. So mataas ba yung bill ng kuryente mo? So dahil dyan kay 4-piece, dahil ipinapasa raw ang mga electric bill sa mga consumers para sa mga 4-piece member. So dinadagdag daw po sa bayad ng mga consumers yung mga dapat ikaltas sa may mga 4-piece member. So ayon po yan sa mga napanood natin. So, ikaw ba isang miyembro ng 4-piece? So, libre na pala kuryente mo. Magkano kuryente mo ngayon? So, pag-usapan natin yan, guys. So, dapat po sa mga miyembro ng 4-piece ay talagang sinusurvey po yan. Na ito po bang si member ay walang kakayahan o mahirap talaga para maging miyembro ng 4-piece. So, meron po tayong mga nadidinig o nababalitaan na miyembro ng 4-piece pero ang bahay, ang bukirin, nagpapautang ay napakayaman. So, nakakaangat sa buhay pero siya po at ang pamilya niya ay miyembro ng 4-piece. So, isa po yan dapat sa tinitignan ng ating mga gobyerno na ito po bang miyembro na to ay may kakayahan bilang maging miyembro ng 4-piece at makatanggap ng allowance buwan-buwan. So, nandyan na po yung sinasanla yung ATM, yung 4-piece, yung sahod. Buwan-buwan po binabayad doon sa pinagsanlaan. So, ang nakikinabang lang po yung pinagsanlaan. So, nakinabang din po yung may-ari ng ATM na 4-piece ay makikinabang din po yung pinagsanlaan. Parang 5-8 po ang labanan dyan eh. So, kiram 5, bayad 8, bayad 10, ganyan. So, yun na nga po ang topic natin. So, hindi po masama maging miyembro ng 4-piece. Ito po ay malaking tulong para sa ating mga kababayan na katulad nating nahihirapan. So, meron din po akong kapatid na 4-piece member. So, malaking tulong po sa kanila ito bilang pambili ng pagkain at pantulong sa pag-aaral ng mga anak. So, ang atin lang po ay dapat po ay masurvey po, matingnang mabuti ng ating gobyerno kung sino po ba ang legit na dapat maging miyembro ng 4-piece. So, marami po tayong nadidinig dyan na merong kapitana, merong konsihal, merong may mayaman sa lugar, ay miyembro siya ng 4-piece. So, ibig sabihin, hindi siya pasok sa requirements na para maging member siya. Pero siya ay member kasama ng kanyang buong pamilya. So, dapat na ang pera ay mapunta sa mahirap na talagang walang-wala, ay napupunta pa sa kanila na merong kakayahan sa buhay at kayang bumili ng mga masasarap na pagkain kaysa mapunta sa tamang tao, tamang beneficiary. So yan po dapat nating pagtuunan ng pansin dahil marami po nangangailangan sa ating bansa na maging miyembro ng 4-piece at maraming mahihirap. At yung dapat po na napupunta yung pera ng gobyerno sa dapat na nangangailangan sa mga walang-wala, sa mga walang kakayahan o nasa pinakailalim ng laylayan ng ating lipunan. Doon po dapat mapunta ang mga beneficiary ng gobyerno katulad ng 4-piece. So, suriin po natin mabuti kung sino po ang mga miyembro na may kakayahan at nakakaangat sa buhay at miyembro ng 4-piece na nakakatanggap buwan-buwan na sahod at mababa ang singil sa kuryente. So, check nyo nga po yung mga miyembro dyan kung sino po ang may kakayahan at sino po ang wala na dapat na maging miyembro ng 4-piece. So maraming salamat po.